Sa isang tahimik na nayon, kung saan ang paligid ay tila biniyayaan ng katahimikan ng kalikasan, naninirahan si Mang Goryo. Isang magsasaka na pinili ang simpleng buhay, malayo sa gulo ng mundo. Mayroon siyang maliit na bahay, gawa sa mga kahoy na siya mismo ang nag-ipon mula sa gubat, at isang munting bukirin na sapat lamang para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit minsan ay nararamdaman niyang may kulang sa kanyang buhay, mas pinili niyang mag-isa, malayo sa ingay at komplikasyon ng ibang tao. Isang hapon, habang siya'y nag-aararo ng kanyang bukirin, nakarinig siya ng mahina at nag-aalalang ungol mula sa kakahuyan sa di kalayuan. Huminto siya at nakiramdam, sinubukan na tukuyin ang pinanggagalingan ng tunog. Tila may sugatang hayop o nilalang na nangangailangan ng tulong. Sa kabila ng kaba, sinundan niya ang tinig. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, dala ng takot at pananabik. Habang papalapit siya, nasilip niya sa likod ng isang makapal na palumpong ang isang kakaibang nilalang, maliit, mayroong makikintab na balahibo, ngunit sugatan at nanghihina. Napagtanto niyang ito'y hindi basta hayop. Ito'y isang duwende, na mas maliit kaysa sa karaniwang tao, ngunit may kakaibang alindog at mahika sa anyo. Napuno siya ng takot at pag-aalinlangan. Duwende, baka ito'y magalit, bulong ni Mang Goryo sa sarili. Ngunit nang makita niya ang sugat sa balikat ng nilalang at ang basang pawis sa noo nito, nagbago ang kanyang iniisip. Alam niyang hindi niya ito maaaring iwan. Huwag kang matakot, mahina niyang sabi, ang boses niya ay puno ng kabaitan. Hindi kita sasaktan, tutulungan kita. Ang duwende, na nagngangalang Maliksi, ay bahagyang umatras, ang maliliit nitong kamay ay pilit sinasangga ang sarili. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ni Maliksi, ang boses nito'y mahina at nanginginig. Ako si Goryo, isang magsasaka. Nakita kita at narinig ang iyak mo. Hindi ko magagawang balewalain ang sinumang nangangailangan ng tulong. Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Goryo, ang boses niya ay puno ng malasakit. Tila nag-alinlangan si Maliksi. Hindi madalas magtiwala ang mga tulad niya sa tao, ngunit sa mga mata ni Mang Goryo ay may nakikita siyang katapatan. Nasugatan ako sa pakikipaglaban sa isang uwak na gustong kunin ang aking tinatagong pagkain, sagot ni Maliksi. Ang boses niya ay may bahid ng hiya. Tumakas ako, ngunit naligaw sa gubat na ito. Naawa si Mang Goryo sa duwende. Ang dami mong sugat, kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita, alok niya habang marahan na lumalapit. Tila nais tumanggi ni Maliksi, ngunit ang kanyang katawan ay masyado ng mahina upang magprotesta. Napansin ito ni Mang Goryo. Wala akong masamang intensyon. Alam kong hindi madaling magtiwala, ngunit gusto ko lang tumulong, dagdag pa ni Mang Goryo. Ang boses niya ay tila may dalang init na nagpapakalma sa duwende. Habang dahan-daang binubuhat ni Mang Goryo si Maliksi, hindi maialis sa isip ng duwende ang kabaitan ng magsasaka. Bakit niya ito ginagawa? Maraming tao ang natatakot o nagdududa sa aming mga duwende. Ngunit siya, tila may mabigat na dahilan kung bakit nais niyang tumulong. Sa kabilang banda, si Mang Goryo ay napuno ng magkahalong takot at pag-asa. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi niya maaring iwan ang duwendeng ito. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko gugustuhing mag-isa sa gitna ng gubat na ito. Nang makarating sila sa bahay, maingat na inihiga ni Mang Goryo si Maliksi sa isang banig. Kinuha niya ang mga halamang gamot na itinuro ng kanyang yumaong ama noong siya'y bata pa. Pasensya na kung mahapdi ito, sabi niya habang dinadampian ng bulak na may pinakulo ang dahon ang sugat ni Maliksi. Napapikit si Maliksi sa hapdi, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, binasag niya ang katahimikan. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ako kilala. Hindi mo rin alam kung anong klase akong nilalang. Napangiti si Mang Goryo habang patuloy na ginagamot ang sugat ng duwende. Hindi kailangang kilalanin ng isang tao o nilalang para tumulong. Lahat tayo'y may pinagdadaanan. Kung hindi kita tutulungan ngayon, sino ang gagawa nito? Tila nabighani si Maliksi sa sagot ni Mang Goryo. Iba ka sa mga tao, mahina niyang sabi. Marami sa inyong mga tao ang masyadong sakim o natatakot sa mga tulad namin. Baka nga iba ako, sagot ni Mang Goryo habang tinatakpan ang sugat ng malinis na tela. Pero naniniwala ako na lahat tayo, tao man o duwende, ay may kabutihan sa puso. Tahimik na ngumiti si Maliksi.
Sa kabila ng hapdi ng kanyang katawan, naramdaman niyang may kakaibang katiwasayan sa presensya ni Mang Goryo. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Maliksi, si Mang Goryo naman ay iniisip ang kanyang ginawa. Bagamat marami pa siyang tanong tungkol sa mahiwagang duwende, alam niyang may dahilan kung bakit ito napunta sa kanyang buhay. Habang si Maliksi ay nagpapahinga, nagdesisyon si Mang Goryo na maghanda ng hapunan para sa kanilang dalawa. Pumunta siya sa likod ng kanyang bahay kung saan niya inaalagaan ang kanyang mga manok. Pumili siya ng isang malusog na manok, at maingat na inihanda ito para sa kanilang hapunan. Nagluto siya ng sinigang na manok, ang kanyang paborito, gamit ang mga sariwang kangkong at sampalok mula sa kanyang hardin upang magbigay ng natural na asim sa sabaw. Habang kumukulo ang sinigang, pinanood niya ito, at napaisip sa hindi pangkaraniwang bisita na kasama niya ngayon sa kanyang simpleng tahanan. Nang handa na ang hapunan, dinala ni Mang Goryo ang mainit na sinigang sa kwarto kung saan nagpapahinga si Maliksi at inalok ito. Sana magustuhan mo ito, sinigang na manok, mula sa aking alaga, sabi niya nang may ngiti. Si Maliksi, na ngayon ay bahagyang nakaramdam ng lakas, ay umupo upang kumain. Salamat, Mang Goryo. Hindi ko pa natitikman ang pagkain ito. Sa kagubatan, iba ang aming kinakain. Habang kumakain, nagsimula silang magkwento tungkol sa kanilang mga buhay. Ibinahagi ni Mang Goryo ang tungkol sa kanyang araw-araw na gawain bilang isang magsasaka. Ako'y simpleng nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Ito ang aking mundo, tahimik at malayo sa kaguluhan ng bayan. Sa kabilang banda, nagkwento rin si Maliksi tungkol sa kanyang buhay sa kagubatan. Ako at ang aking mga katribo ay mga tagapag-alaga ng kalikasan. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang gawain upang pangalagaan ang aming tirahan, at ang mga nilalang na kasama namin doon. Nang marinig ni Mang Goryo ang mga kwento ng mahiwagang buhay ni Maliksi, hindi niya mapigilan na humanga. Kakaiba talaga ang mundong kinabibilangan mo. Puno ng mahika at mga nilalang na kakaiba sa aming mga tao. Sumang-ayon si Maliksi, oo, ngunit kahit magkaiba, pareho tayong nakadepende sa kalikasan at sa bawat isa. Ang iyong buhay sa bukid at ang amin sa kagubatan ay may iisang layunin, ang mabuhay ng maayos at mapanatili ang balanse ng kalikasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang hapunan, hindi lamang mga tiyan nila ang napuno kundi pati na rin ang kanilang mga puso sa bagong tuklas na pagkakaibigan. Ang gabi ay unti-unting lumalim, at ang kanilang pag-uusap ay naging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, ang simple ngunit mapayapang buhay sa bukid, at ang komplikado ngunit mahiwagang buhay sa kagubatan. Sa mga oras na iyon, natagpuan nila ang kakaibang koneksyon, na nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa mundo ng bawat isa. Habang ang hangin ng gabi ay daladala ang malamig na simoy mula sa gubat, at ang paligid ay tahimik maliban sa mga huni ng mga insekto, sa pagkakataong ito, nagsimulang magbahagi si Maliksi ng isang kwento na nagbukas sa isang bagong mundo ng mahika at misteryo. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, mayroong isang batis na hindi katulad ng iba, simula ni Maliksi. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at respeto. Ito ay tinatawag na gintong batis. Ang tubig mula rito ay may kakayahang maging purong ginto. Ngunit upang mangyari ito, kailangan itong ibaon sa lupa sa kalagitnaan ng gabi, at hintayin ng 6 na gabi bago tuluyang maging ginto. Napamangha si Mang Goryo, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkakarinig. Nagiging ginto, paano nangyayari iyon? Tanong niya, ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka. Mahika, simpleng sagot ni Maliksi na may ngiti. Ito ay sinaunang kapangyarihan mula sa kagubatan. Ngunit, hindi lahat ay maaaring kumuha ng tubig mula doon. Maraming pagsubok at bantay ang nakapaligid sa batis upang protektahan ito mula sa mga taong may masasamang balak. Si Mang Goryo, na palaging nagpapahalaga sa kalikasan, ay naging seryoso. Ibig sabihin, may mga nilalang na nagbabantay doon. Anong klaseng mga pagsubok ito? Tama ka Mang Goryo, tugon ni Maliksi. Maraming nilalang, mga engkantada at iba pang mga guardian ng kagubatan ang nagbabantay. Hindi lamang sila basta bantay, mayroon silang mga kakayahang higit pa sa normal na nilalang. At ang mga pagsubok, ay kailangan ng katapangan, karunungan, at dalisay na puso para ito'y malampasan. Sa pag-iisip ni Mang Goryo, lumalim ang kanyang interes sa batis at sa mga kwento ng kagubatan. At may nakarating na ba talaga sa batis? Ano ang nangyari sa kanila? Si Maliksi ay tumingin sa malayo, tila nag-iisip.
Iilan lamang ang nakarating at nakabalik na may magandang kapalaran. Karamihan sa kanila ay hindi handa sa mga pagsubok, at nawala sa landas. May mga kwento rin ng mga taong nagbago ang buhay dahil sa gintong tubig, na ginamit nila para sa kabutihan. Napabuntong hininga si Mang Goryo, napakagandang regalo ng kalikasan, ngunit ito'y may dalang malaking responsibilidad. Oo, pagsang-ayon ni Maliksi. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito pwedeng malaman ng lahat. Ang mahika ay may kapangyarihan na magdala ng kabutihan at kasamaan, depende sa puso ng gumagamit. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, parehong napaisip ang dalawa sa kahalagahan ng pag-iingat at pagrespeto sa likas na kayamanan. Para kay Mang Goryo, ito ay isang panibagong aral sa kahalagahan ng kalikasan. Para kay Maliksi, ito ay isang paalala ng malaking responsibilidad na dala ng kanyang pagkatao at ng kanyang tribo sa kagubatan. Sa gabing iyon, ang gintong batis ay hindi lamang nag-iwan ng kwento ng mahika, kundi isang aral sa kapwa duwende at tao sa pagpapahalaga sa kalikasan at sa mga regalo nito. Kinabukasan ng umaga, habang ang sinag ng araw ay unti-unting pumapasok sa maliit na bintana ng bahay, nagising si Maliksi sa amoy ng bagong lutong agahan. Bagamat may bahagyang kirot pa rin mula sa kanyang mga sugat, naramdaman niya ang lakas na bumalik sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kusina kung saan niya nakita si Mang Goryo, abala sa paghahanda ng kanilang pagkain. Nakatayo si Mang Goryo sa harap ng mesa, naghahain ng sinangag, itlog, at mainit na pandesal. Malalim ang iniisip niya habang maingat na inilalagay ang mga plato sa mesa. Nang marinig niya ang mga yabag ni Maliksi, lumingon siya at bahagyang nagulat. "Bakit tumayo ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo?" tanong niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Oo, medyo magaan na ang pakiramdam ko. Salamat sa iyong pag-aalaga," tugon ni Maliksi, habang umuupo sa mesa. "Naamoy ko ang masarap na agahan, at hindi ko na matiis na hindi bumangon." Habang kumakain sila, hindi mapakali si Mang Goryo. "Iniisip ko kasi ang tungkol sa gintong batis na iyong nabanggit kagabi," sabi niya, seryoso ang tono. "Iniisip ko na baka makatulong ito hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga kapwa kong mahihirap sa nayon." Nakita ni Maliksi ang bigat sa mga mata ni Mang Goryo. "Alam kong kaya mong harapin ang mga pagsubok doon," sabi niya ng may kumpiyansa. "Hindi mo lang alam, pero nakikita ko ang lakas at kabutihan sa iyong puso. Iyon ang pinakamahalaga sa mga pagsubok na iyon." Nagulat si Mang Goryo sa tiwala na ipinapakita sa kanya ni Maliksi. "Salamat Maliksi. Ang iyong mga salita ay nagbibigay sa akin ng lakas. Marahil, ito na nga ang panahon para harapin ko ang hamon na ito, hindi lamang para sa akin kundi para na rin sa kabutihan ng aking komunidad. Andito ako para suportahan ka," sabi ni Maliksi, ngumiti siya ng may pag-asa. "At kung papayag ka, sasamahan kita sa paglalakbay na ito. Magtutulungan tayo." Natigilan si Mang Goryo, pagkatapos ay tumango. "Salamat Maliksi. Hindi ko maisip na harapin ang mga pagsubok na ito ng mag-isa. Ang iyong pagtuturo at pagsama ay magiging mahalaga." Habang tinatapos nila ang kanilang agahan, kapwa nila nadama ang bigat ng responsibilidad ngunit kasabay nito ay ang pag-asa. Ang desisyon ni Mang Goryo na pumunta sa gintong batis ay hindi na lamang para sa kanyang sariling kapakinabangan kundi para na rin sa ikabubuti ng marami. Kasama si Maliksi, handa na siyang harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanila sa mahiwagang kagubatan. Ang kanyang desisyon ay simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isang hakbang patungo sa hindi pa natutuklasang kapalaran. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapalakas ni Maliksi, handa na sina Mang Goryo at Maliksi na harapin ang kanilang paglalakbay. Sa maagang liwanag ng umaga, nag-impake sila ng kanilang mga kailangan, at nagpaalam sa munting bahay na naging saksi sa kanilang nabuong pagkakaibigan. Habang unti-unting nilalamon ng kagubatan ng landas, pareho nilang napansin ang pagbabago sa paligid. "Napapansin mo ba Maliksi? Ang mga dahon ay tila mas luntian kaysa dati, at ang hangin, mas malamig at sariwa," tanong ni Mang Goryo, habang pinagmamasdan ang makapal na mga puno na tumatakip sa kanila. "Totoo iyan, Mang Goryo," sagot ni Maliksi, na may bahid ng pagkamangha sa kanyang tinig. "Ito ang mahika ng kagubatan. Sinasabi nila na habang papalapit ka sa puso nito, mas lalo kang makakaramdam ng kanyang sinaunang kapangyarihan." Habang naglalakad sila, isang mahinang himig ang unti-unting lumalakas,
parang awit ng kalikasan na tila may iba't ibang tinig, ang pagaspas ng mga dahon, ang agos ng malinis na ilog, at ang huni ng mga ibon. Nakakabighani ang mga tunog, parang musika, bulong ni Mang Goryo. Si Maliksi ay ngumiti, iyan ang awit ng kagubatan. Para itong ina na inaawitan ng kanyang mga anak, binibigyan tayo ng lakas at tapang para sa mga pagsubok na darating. Habang lumalalim sila sa kagubatan, nagbahagi si Maliksi ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na kanilang maaaring makasalubong. May mga nilalang dito na hindi nakikita ng karaniwang mata. Mayroong mga diwata na nagbabantay sa mga halaman, at mga espiritu ng hayop na nagpapanatili ng balanse ng buhay at kamatayan sa loob ng kagubatan. Nakikinig si Mang Goryo, ang bawat salita ni Maliksi ay lalo pang nagpapalalim sa kanyang paghanga at respeto sa kagubatan. Ang bawat hakbang natin dito ay tila isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mundo. Hindi lamang ito pisikal na paglalakbay, kundi isang espiritual na pagtuklas din. At tandaan mo, ang bawat nilalang dito, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa pinakamalaking puno, ay may papel na ginagampanan. Lahat tayo ay magkakaugnay. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at ang mga anino ay humahaba, pareho silang napaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Pinagmasdan nila ang pagbaba ng liwanag, at ang kagubatan ay unti-unting napuno ng dilim at misteryo. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong mundo sa akin, Maliksi, wika ni Mang Goryo. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at paghanga. Sa bawat kwento mo, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kahalaga at kaganda ang mundong ito. Salamat din sa iyong pagiging bukas at handang matuto, sagot ni Maliksi. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para sa gintong batis, kundi para rin sa ating paglago bilang magkaibigan at bilang mga nilalang na bahagi ng kalikasan. Sa kanilang pagpapahinga, kapwa nila nadama ang kapanatagan at ang kagalakan ng pagbabahagi ng isang mahalagang paglalakbay. Ang gabi sa kagubatan ay puno ng mga bituin, at ang awit ng kalikasan ay patuloy na umaawit sa kanilang puso, binibigyan sila ng lakas para sa mga pagsubok na darating kinabukasan. Habang patuloy sa paglalakbay sina Mang Goryo at Maliksi, narating nila ang isang ilog na malawak at malinaw, tila salamin na sumasalamin sa asol ng langit. Ngunit higit na nakakamangha ang tulay na nagdurugtong sa magkabilang pampang nito, isang tulay na yari sa usok. Ang bawat ulap ng usok ay bahagyang nabubuo, ngunit tila naglalaho rin sa hangin. Napatigil si Mang Goryo sa kanyang mga hakbang. Maliksi, paano natin tatawirin ito? Parang hindi nito kayang buhatin ang ating bigat, tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumingin si Maliksi sa tulay, ang kanyang maliit na katawan ay tila na puno ng kakaibang kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Mang Goryo. Ang tulay na ito ay isang pagsubok, at ang mga ganitong uri ng pagsubok ay nangangailangan ng tamang paggalang at tiwala sa kagubatan. Lahat ng ito ay bago sa akin, pag-amin ni Mang Goryo. Hindi ko alam kung paano magtiwala sa bagay na hindi ko naiintindihan. Ngumiti si Maliksi. Ang kagubatan ay hindi laging kailangang maintindihan. Kailangan lamang itong maramdaman. Hayaan mo akong tulungan ka rito. Tumayo si Maliksi sa harap ng tulay at nagsimula siyang magsalita ng orasyon. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit may dalang panginginig sa hangin. Ang kanyang mga salita ay tila lumulutang, inaabot ang bawat bahagi ng tulay. Sa bawat pagbigkas ng mahika, ang usok ay unti-unting naging mas matatag, ngunit patuloy itong kumikilos na parang alon sa hangin. Mang Goryo, magtiwala ka sa akin. Sumunod ka sa likuran ko. Hindi tayo pababayaan ng kagubatan kung tapat ang ating puso, wika ni Maliksi, habang unti-unti niyang inihahakbang ang kanyang mga paa sa tulay na usok. Nag-aalangan si Mang Goryo ngunit nakita niya ang matatag na kilos ni Maliksi. Maliksi, sigurado ka ba? Paano kung mawala ang tulay habang tayo ay nasa gitna? Mang Goryo, ang tulay na ito ay sinusukat hindi ang bigat ng ating katawan, kundi ang bigat ng ating pananalig. Habang naniniwala ka, magiging matibay ito, paliwanag ni Maliksi, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Dahan-dahan, sumunod si Mang Goryo. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang malamig na usok sa ilalim ng kanyang paa, na para bang nakatapak siya sa ulap. Sa gitna ng tulay, tila humina ang usok, at naramdaman ni Mang Goryo ang kaba sa kanyang dibdib. Maliksi, parang mawawala ang tulay, sigaw ni Mang Goryo, ngunit hindi bumitaw si Maliksi sa kanyang panalangin.
Nag-usal pa siya ng mas malalakas na orasyon, at ang tulay ay muling lumakas, tulad ng hangin na biglang pumupuno sa apoy. Huwag kang bumitaw sa tiwala, Manggoryo. Malapit na tayo, sabi ni Maliksi, habang patuloy niyang itinututok ang kanyang enerhiya sa tulay. Sa huli, narating nila ang kabilang pampang. Si Manggoryo ay napaupo sa lupa, na puno ng magkahalong kaba at pasasalamat. Hindi ko akalaing magagawa natin iyon, Maliksi. Ang tulay na iyon, parang sinusukat ang puso ko. Ramdam ko ang takot ko, ngunit sa bawat hakbang, tila lumalakas ang loob ko. Ngumiti si Maliksi, pagod ngunit masaya. Iyan ang layunin ng pagsubok, Manggoryo. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa pananalig at tapang ng puso. At nakita ko iyon sa'yo. Tumango si Manggoryo, puno ng pasasalamat. Salamat, Maliksi. Kung hindi dahil sa'yo at sa iyong mahika, baka hindi ko ito malampasan. Ang mahika ay tumutulong lamang sa pagbukas ng pintuan, sagot ni Maliksi. Ang tapang at pananalig mo ang nagdala sa atin dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Manggoryo na ang kagubatan ay hindi lamang isang lugar ng mahika at hiwaga. Isa rin itong guro na nagtuturo ng mga aral na mas malalim kaysa sa kanyang naisip. Habang sila'y nagpapahinga sa lilim ng mga puno, kapwa nilang alam na ito pa lamang ang simula ng mas mahihirap na pagsubok sa kanilang paglalakbay, patungo sa gintong batis. Habang patuloy ang paglalakbay ni Manggoryo at Maliksi sa kagubatan, isang biglaang kaluskos mula sa mga makakapal na dahon ang nagpatigil sa kanilang paghakbang. Mula sa kalaliman ng gubat, lumitaw ang isang higanteng halimaw na may makintab na balat na tila salamin, sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang halimaw ay may mga matang nagliliyab, at mga kuko nito ay matutulis. Napalunok si Manggoryo, habang dahan-daang papalapit ang halimaw. Maliksi, ano ang gagawin natin? Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Magkalma ka lang, Manggoryo. Ilabas mo ang anting-anting na ibinigay ko sa'yo, mahinahon na utos ni Maliksi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa halimaw, subalit kalmado ang kanyang disposisyon. Nanginginig ang kamay ni Manggoryo habang hinuhugot ang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Ang anting-anting ay isang lumang bato na may ukit na sinaunang simbolo, ay nagsimulang uminit at nagningning sa kanyang palad. Sa pagharap niya sa halimaw, iniladlad niya ang kanyang kamay, ipinakita ang kumikinang na bato. Sa sandaling nakita ng halimaw ang anting-anting, bigla itong huminto. Ang mga matang nagliliyab ay biglang nagpalit ng kulay, mula sa galit na pula tungo sa isang malalim na asul, at ang makintab nitong balat ay tila kumalma. Sa isang iglap, ang halimaw ay naglaho, at biglang, isang munting ibon na may pakpak na kumikinang ang lumitaw at lumipad palayo. Humihingal at nagtataka, tumingin si Manggoryo kay Maliksi. Bakit natakot ang halimaw sa anting-anting? Anong meron dito? Anong hiwaga ito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka at paghanga. Ang anting-anting na ito ay hindi lamang basta bato, Manggoryo. Ito ay may taglay na mahika mula sa aming mga ninuno, isang mahika na nakakapagpabago ng negatibong enerhiya tungo sa positibo, paliwanag ni Maliksi. Ang halimaw na iyon ay hindi talaga halimaw sa likas na anyo. Ito ay isang nilalang na napalibutan ng takot at galit. Ang anting-anting ay nagpakita sa kanya ng kapayapaan, kaya naman ito nagbalik sa kanyang tunay na anyo, ang isang ibon. Habang pinoproseso ang impormasyon, napabuntong hininga si Manggoryo. Ibig sabihin, ang mga nilalang na itinuturing nating kalaban ay maaaring may pinagdadaanang mga pagsubok din, tulad natin. Oo, eksakto, sagot ni Maliksi. Madalas, ang ating mga takot at galit ay lumalabas sa iba't ibang anyo. Ang kagubatan ay puno ng mga aral, Manggoryo. Isa na rito ang pag-unawa at pagpapatawad sa mga nilalang na maaaring hindi natin agad nauunawaan. Naglakad silang muli, ngunit ngayon ay may bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng kanilang daladalang anting-anting at sa mahiwagang mundo ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay nagdala ng mas malalim na respeto at pagpapahalaga sa lahat ng nilalang, maging ito man ay nakakatakot sa unang tingin. Si Manggoryo, bagamat dati-rati simpleng magsasaka lamang, ngayon ay unti-unti nang nagiging isang bahagi ng mahiwagang mundong ito, na may bagong pagpapahalaga sa mga aral na itinuturo nito. Sa kanilang paglalakad, lumitaw mula sa makakapal ng mga dahon ng isang tanawin na tila hinugot mula sa isang pangarap. Ang kapaligiran ay biglang lumuwang, nagbigay daan sa isang paraiso na puno ng malalaking bulaklak,
na may iba't ibang kulay, at mga dahon na kumikinang na parang kristal sa ilalim ng sinag ng araw. Ang mga hayop, mula sa mga maliit na paru-paro na may pakpak na tila binurda ng ginto, hanggang sa malalaking hayop na may balahibo na nagbabago ng kulay, ay malayang gumagala sa paligid. Habang naglalakad sila sa lupaing ito, kapwa napansin nila na ang anting-anting na dala ni Mang Goryo ay unti-unting tumitibok, tila isang puso na nagpapahiwatig na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Mang Goryo, tingnan mo ang mga bulaklak na ito, at ang mga hayop, nakakamangha sila diba? Sabi ni Maliksi, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at kagalakan. Para tayong nasa loob ng isang panaginip, Maliksi. Hindi ako makapaniwala na may ganitong lugar sa loob ng kagubatan na aking kinagisnan, tugon ni Mang Goryo. Ang kanyang mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Nakakita sila ng isang lugar upang magpahinga sa tabi ng isang maliit na lawa, na ang tubig ay malinaw na tila kristal. Habang umiinom sila ng tubig galing sa lawa, at kumakain ng ilang prutas na napitas nila sa daan, hindi nila maiwasang pag-usapan ang tungkol sa kanilang nakita at naranasan sa biyaheng ito. Maliksi, paano kaya umiiral ang ganitong paraiso nang hindi nalalaman ng karamihan? Itinatago ba ito ng mahika ng kagubatan? Tanong ni Mang Goryo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan. Oo Mang Goryo, ang lugar na ito ay protektado ng mahika. Ngunit higit pa rito, ito ay isang sagrado at pribadong espasyo para sa mga nilalang ng kagubatan, paliwanag ni Maliksi. Ipinapakita lamang ito sa mga taong may dalisay na puso at tunay na intensyon. Marahil, ito ang dahilan kung bakit tayo dinala rito. Habang patuloy silang nag-uusap, nagsimulang maglaro ang mga hayop sa malapit, tila hindi nag-aalala sa presensya ng mga tao. Ang ilan ay lumalapit, inaamoy sila, at naglalaro sa tabi nila. Ang bawat sandali ay tila isang regalo, isang bihirang oportunidad na masaksihan ang kaayusan ng kalikasan. Minsan iniisip ko, baka mas marami pa tayong matutunan mula sa kanila kaysa sa anumang itinuro sa atin ng lipunan, pagmuni-muni ni Mang Goryo, habang pinapanood ang isang grupo ng mga hayop na naglalaro. Totoo iyan, sagot ni Maliksi. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtuturo sa atin ng respeto, pasensya, at pagkakaisa. Bawat nilalang dito ay nagtutulungan, nag-aalaga sa isa't isa. Ito ang tunay na esensya ng pamumuhay. Sa kanilang pagpapatuloy sa paglalakad papalapit sa gintong batis, dala-dala nila ang mga aral at karanasang natutunan mula sa paraisong ito. Ang tibok ng anting-anting ay nagsilbing paalala na malapit na sila sa kanilang layunin, ngunit sa bawat hakbang, lalo lamang nilang naiintindihan na ang tunay na yaman ng kagubatan, ay hindi lamang ang gintong maaaring matagpuan, kundi ang mga aral at karanasan na kanilang natututunan sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay. Sa wakas, narating ni Mang Goryo at Maliksi ang gintong batis. Sa kanilang paglapit, natigilan sila sa hindi maipaliwanag na kagandahan ng lugar. Ang tubig ng batis ay tila purong ginto, kumikislap sa bawat alon na parang binubudburan ng liwanag ng araw, kahit pa ito'y natatakpan ng makakapal na mga puno. Ang paligid ng batis ay napapalibutan ng mga gintong bato, na tila kumikinang mula sa sarili nilang liwanag. Sa paligid nito ay may mga halaman na hindi pa nila nakita kahit kailan, mga bulaklak na may 7 kulay na nagbabago depende sa liwanag, at mga dahon na parang kristal, nagpapakita ng mga hugis at disenyo na tila ginawa ng isang dalubhasang alahero. Mang Goryo, napakaganda ng gintong batis, diba? Ani Maliksi, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagkamangha. Sumang-ayon si Mang Goryo, halos hindi makapagsalita. Napakaganda Maliksi. Hindi ko maisip na may ganitong kagandang lugar. Parang isang sagradong paraiso. Sa kanilang pagtitig sa batis, biglang lumitaw ang mga tagapagbantay mula sa makakapal na halamanan. Ang kanilang anyo ay tila nagmumula sa liwanag mismo, mga engkantado na may pakpak na tila yari sa alikabok ng mga bituin. Ang kanilang balat ay kumikislap, at ang kanilang mga sibat ay parang yari sa dalisay na ginto. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng halong takot at respeto kina Mang Goryo at Maliksi. Sinong naglalakas loob na lumapit sa gintong batis? Tanong ng isa sa mga tagapagbantay. Ang kanyang tinig ay malalim, tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Bahagyang yumuko si Mang Goryo, tanda ng kanyang paggalang. Si Maliksi naman ay lumapit sa tabi niya, tahimik ngunit handang magpaliwanag. Ako po si Goryo, sabi niya ng buong galang.
isang simpleng magsasaka mula sa nayon. Dumating po ako rito dahil nais kong humingi ng tulong, hindi para sa sarili ko lamang kundi para sa aking mga kababayan. Ang gintong tubig na ito ay maaaring makatulong sa amin na makabangon mula sa kahirapan. Ang mga tagapagbantay ay nagpalitan ng tingin. Isa sa kanila, na may mga mata na tila nagbabasa ng kaluluwa, ay lumapit ng bahagya. Ano ang magpapatunay sa amin na ang iyong layunin ay dalisay? Na hindi mo gagamitin ang sagradong tubig na ito para sa kasakiman? Sumagot si Mang Goryo ng buong puso. Hindi ko hinahanap ang kayamanan para sa sarili ko lamang. Gusto kong gamitin ang biyayang ito upang makatulong sa mga nangangailangan, upang mabigyan sila ng pagkakataon na makapagsimula muli. Ang tubig na ito ay para sa kabutihan ng marami. Tahimik na nakikinig ang mga tagapagbantay, at tila pati ang gintong batis ay huminto sa pag-agos, naghintay sa kanilang pasya. Si Maliksi ay lumapit at nagsalita, "Mga tagapagbantay, ako ay saksi sa kabutihan ng tao na ito. Tinulungan niya ako nang walang hinihinging kapalit. Alam kong siya ay karapat-dapat sa biyayang ito." Matapos ang ilang sandali, ngumiti ang isa sa mga tagapagbantay. Ang mga sibat nila ay bahagyang ibinaba. Ang iyong mga salita ay puno ng katapatan. Ang iyong layunin ay dalisay, at ikaw ay aming pinapayagan na kumuha ng tubig mula sa batis. Ngunit tandaan mo, bawat patak nito ay sagrado. Hindi ito dapat gamitin sa maling paraan. Dahan-daang lumapit si Mang Goryo sa batis. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang dala. Pinuno niya ang isang galon ng tubig, at habang ginagawa ito, ang bawat pag-agos ng tubig sa lalagyan ay tila isang musika, isang melodya ng kagubatan na umaawit ng pagkakaisa. Habang pinagmamasdan niya ang gininto ang tubig na naglalaro sa liwanag, hindi niya napigilan na magsalita, "Napakaganda. Parang hawak ko ang isang piraso ng paraiso." Tinanong niya ang mga tagapagbantay, "Ito po ba talaga ay magiging ginto? Paano po ito mangyayari?" Sumagot ang isa sa kanila, "Ang tinig ay puno ng hiwaga. Ang tubig ng batis ay nagtataglay ng mahika, ngunit upang maging purong ginto ito, kailangan mo itong ibaon sa lupa sa kalagitnaan ng gabi. Maghintay ka ng 3 gabi, at pagkatapos, ito ay magiging purong ginto. Ngunit tandaan mo, huwag mong itapon o hayaan itong masayang. Ang mahika nito ay mawawala kapag hindi ito iginalang." Ngumiti si Mang Goryo, puno ng respeto. "Maraming salamat po. Sisiguraduhin kong gagamitin ang biyayang ito para sa kabutihan ng marami." Habang sila'y papaalis, ang mga tagapagbantay ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan sila habang unti-unting naglalaho sa kanilang likuran. Si Mang Goryo at Maliksi ay parehong tahimik, ngunit puno ng damdamin at panibagong sigla. "Maliksi," tanong ni Mang Goryo habang sila'y naglalakad palayo, "bakit ako? Bakit nila ako pinagkatiwalaan ng biyayang ito? Ako'y simpleng tao lamang." Ngumiti si Maliksi, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Hindi kailanman tungkol ito sa pagiging makapangyarihan o espesyal, Mang Goryo. Ito'y tungkol sa kabutihan ng puso at ang kagustuhang tumulong. Ang kagubatan at ang mga tagapagbantay ay nakita yun sa'yo. At yun ang tunay na mahika." Sa bawat hakbang palayo mula sa gintong batis, nadama ni Mang Goryo na ang kanyang paglalakbay ay higit pa sa paghahanap ng kayamanan. Ang tubig na kanyang dala ay simbolo ng pag-asa, at ang mga aral na kanyang natutunan ay higit pa sa anumang ginto na maaaring mahawakan. Pagkatapos ng matagumpay na paglalakbay patungo sa gintong batis, sina Mang Goryo at Maliksi ay nagsimulang maglakbay pabalik sa kanilang nayon. Ang pagbabalik ay puno ng kagaanan ng loob, at malalim na pag-uusap tungkol sa mga aral na kanilang natutunan, at sa mga pagsubok na kanilang nalampasan. Habang naglalakad sila sa mga landas ng kagubatan na ngayon ay pamilyar na sa kanila, naramdaman ni Mang Goryo ang isang bagong sigla at kapanatagan. "Maliksi, hindi ko maisip na ilang araw lang ang nakalipas, takot ako na hindi ko maipaliwanag," pagbabahagi niya habang dahan-daang tinatahak ang daan pabalik. "Maliksi, sa tingin mo ba magbabago ang pananaw ng ating nayon tungkol sa kagubatan, kapag ibinahagi ko ang ating karanasan?" tanong ni Mang Goryo, habang iniisip ang pagbabalik sa kanyang simpleng buhay ngunit may bitbit na hindi pangkaraniwang kwento. Tumugon si Maliksi na may ngiti, "Mang Goryo, ang mga tao ay natural na natatakot sa hindi nila nauunawaan. Ngunit kapag nakita nila kung paano ka binago ng paglalakbay na ito, maaari nilang simulan ang magtanong at matuto.
Ang iyong kwento ay magiging isang simula ng pagbabago. Nang marating nila ang nayon, sinalubong sila ng tahimik na gabi. Sa bahay ni Mang Goryo, maingat niyang inihanda ang hapunan nilang tinola na manok na niluto gamit ang sariling tanim na gulay. Ang hapunan ay simple ngunit masaya sila, at habang kumakain, nagsimula silang magkwento tungkol sa kanilang mga naranasan. Alam mo Maliksi, nang tawirin natin ang tulay ng usok, at makaharap ang mga halimaw na nagbabago ng anyo, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtitiwala hindi lang sa mahika ng kagubatan, kundi pati na rin sa sarili ko. Pagmumuni-muni ni Mang Goryo, habang sinasandok ang mainit na sabaw sa kanyang mangkok. Tumango si Maliksi, at sa bawat hakbang ng paglalakbay, ipinakita mo ang tapang na hindi nasusukat sa lakas ng sandata, kundi sa lakas ng loob na harapin ang hindi mo alam. Ang iyong paglalakbay Mang Goryo, ay patunay na ang pinakamalaking pagsubok ay kadalasang nagbibigay ng pinakamahalagang mga aral. Ngayon, naiintindihan ko na, sabi ni Mang Goryo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang gintong tubig ay simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa aming lahat sa nayon. Habang lumalalim ang gabi, pinag-usapan nila hindi lamang ang mga pisikal na hamon na kanilang napagtagumpayan, kundi pati na rin ang mga personal na paglago na kanilang naranasan. Ang pag-uwi ni Mang Goryo ay hindi lamang pisikal na pagbabalik sa kanyang tahanan, kundi isang espiritual na pagbabalik sa isang buhay na may bagong layunin, at malalim na pagpapahalaga sa kalikasan at sa kapwa. Sa kalagitnaan ng gabi, kinuha ni Mang Goryo ang galon ng tubig mula sa gintong batis. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, maingat niyang hinukay ang lupa sa likod ng kanyang bahay. Inilagay niya ang galon sa hukay, iniisip ang mahika ng kagubatan at ang responsibilidad na dala ng biyayang ito. Habang tinatabunan niya ang galon, nagdasal siya ng tahimik, puno ng pasasalamat at determinasyon. Sa loob ng 3 gabi, alam niyang ang tubig ay magiging purong ginto, isang biyayang gagamitin niya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan din ng kanyang kapwa. Isang umaga, pagkaraan ng 3 gabi, maagang bumangon si Mang Goryo upang hukayin ang galon ng tubig na inilibing niya sa lupa. Habang tinatanggal niya ang lupa, naramdaman niya ang bigat at tibok ng pananabik sa kanyang dibdib. Nang makuha na niya ang galon at ito'y kanyang linisin, siya'y namangha, ang tubig na dati malinaw ay naging isang makintab na solidong ginto. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa sinag ng araw, tila nagbibigay buhay at enerhiya sa paligid. Napakahiwaga, wika niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng kanyang mga kamay na nanginginig sa halo ng tuwa at takot. Ang kayamanang ito ay isang biyaya, ngunit ito rin ay isang hamon. Kinabukasan, tinawag ni Mang Goryo ang kanyang mga kabarangay, karamihan ay kapwa niya magsasaka. Ikinwento niya ang kanyang paglalakbay kasama si Maliksi, ang mga pagsubok na kanilang hinarap, at kung paano niya natagpuan ang gintong batis. Mga kaibigan, panimula niya, ang kayamanang ito ay hindi ko maaring sarilinin. Ibinigay ito sa akin upang magdala ng tulong sa ating lahat. Nais kong gamitin ang biyayang ito upang pagandahin ang ating mga sakahan at mapabuti ang ating pamumuhay. Namangha ang mga tao sa kwento ni Mang Goryo. Ang ilan ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narating, ngunit lahat ay nagpasalamat sa kanyang kabutihan. Napakabuti mo Mang Goryo, wika ni Ka Pedro, isa sa mga matatandang magsasaka. Hindi lahat ay ibabahagi ang kayamanan sa iba. Salamat sa iyong malasakit. Bago tuluyang umalis si Maliksi, nagbigay siya ng babala kay Mang Goryo. Tandaan mo Mang Goryo, sabi niya, ang ginto ay maaaring magdala ng inggit mula sa iba. Kung may banta sa iyong kaligtasan, gamitin mo lang ang iyong anting-anting, at ililigtas ka nito. Tumango si Mang Goryo, salamat Maliksi. Hindi ko makakalimutan ang iyong payo at ang tulong mo sa akin. Paminsan-minsan, babalik ako upang makita kung paano ka na, dagdag ni Maliksi, bago siya naglaho sa kakahuyan. Iniwang mag-isa si Mang Goryo ngunit mayroong tapang at inspirasyon. Sa paglipas ng panahon, paminsan-minsan ay dumadalaw si Maliksi sa bahay ni Mang Goryo. Lagi nilang pinapag-usapan ang mga nangyari sa kanilang paglalakbay, at kung paano nagbago ang buhay sa nayon dahil sa kanilang pinagdaanan. Ang mga tao ay patuloy na nagpapasalamat kay Mang Goryo sa kanyang kabutihan at malasakit. Kung hindi dahil sa iyong malasakit Mang Goryo, hindi magkakaroon ng ganitong pagbabago sa ating nayon, wika ng isa sa mga kababayan niya. Ang kayamanang ito ay walang halaga kung ito'y hindi makakatulong sa kapwa, tugon ni Mang Goryo.
Ang gintong ito ay para sa ating lahat, at hanggat ako'y narito, sisiguraduhin kong ito'y gagamitin sa tama. Ang kanyang kwento ay kumalat sa mga kalapit na lugar, at naging alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Si Mang Goryo ay naging simbolo ng kabutihan, malasakit, at pagbabahagi, isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa puso at sa layuning maglingkod sa kapwa.